Sa loob ng isang kumbento, taimtim na nagdarasal si Sister Mary sa larawan ng Birheng Maria sa loob ng ilang minuto. Pagkatapos, inalis niya ang kanyang belo at inilipat ang larawan upang itago ang isang sulat na nakaukit sa pader. Kinuha niya ang kanyang bag at palihim na pumasok sa silid ng Mother Superior upang nakawin ang mga susi nito. Pagkatapos, tumakbo si Mary papunta sa pangunahing tarangkahan at desperadong sinubukan ang lahat ng susi upang mabuksan nito. Sa sandaling iyon, may 4 na madre ang papalapit at sa matinding takot, nagawa rin niyang mabuksan ang kandado. Ngunit malas, nakasabit ang kadena at bahagya lamang niyang naitulak ang gate, kaya napilitan siyang dumaan sa isang napakasikip na siwang. Pagdating sa kabilang panig, nadapa siya at hinablot ng isang madre ang kanyang bukong-bukong upang hilahin siya pabalik. Sa lakas ng pagtulak sa kanyang paa laban sa bakal na rehas, nabali ang kanyang binti. Dahil sa matinding sakit, nawalan siya ng malay. Pagmulat ni Mary, nagsindi siya ng posporo at napagtantong nasa loob siya ng kabaong. Umiiyak siyang pilit itong binubuksan, ngunit hindi ito gumagalaw. Patunay na siya'y inilibing ng buhay. Patuloy siyang humihingi ng tulong, ngunit walang dumating. Makalipas ang ilang oras, isang Amerikanang baguhang madre na si Cecilia ang nasa tanggapan ng customs sa Italia, kung saan sinusuri ng isang sundalo ang kanyang bag. Napansin ng isa pang opisyal na wala siyang return ticket at hindi rin siya marunong magsalita ng Italian. Dahil dito, mas tumagal ang proseso. Iniisip ng dalawang lalaki na sinasayang ni Cecilia ang kanyang kabataan sa pagsali sa kumbento. Kalaunan, ibinigay sa kanya ang mga papeles at pinayagang umalis. Sinundo siya ni Deacon Enzo at nagmaneho sila ng ilang oras sa kanayunan hanggang sa marating ang kumbento. Tinanggap siya ng Mother Superior sa wikang Italian na hindi naintundihan ni Cecilia, kaya isinalin ito ni Sister Isabel. Nang hilingin ng Mother Superior kay Isabel na ipakita ang silid ni Cecilia, tinangka nitong tumanggi, ngunit pinilit pa rin siyang sumunod. Habang naglalakad, ikinuwento ni Isabel na itinayo ang kumbento noong 1632 bilang kanlungan ng matatandang madre. Nakatayo ito sa ibabaw ng mga catacombs ni San Esteban na mahigpit na ipinagbabawal pasukin. Dumaan sila sa mga silid na puno ng matatandang babae at magiliw na bumabati si Isabel sa lahat. Ngunit bigla niyang sinabi kay Cecilia na may isang madre na mamamatay sa susunod na linggo dahil sa tumor. Nabigla si Cecilia sa pagiging kaswal ng kanyang pagsasalita. Ipinaliwanag ni Isabel na bahagi na ng pang-araw-araw na buhay sa kumbento ang kamatayan. Nang nagtanong ang isang matandang madre na may dimensya na si Francesca tungkol sa kanyang ama, inakay siya ni Isabel palayo at sinabi kay Cecilia na mas mabuting pagbigyan ang mga guni-guni nito hanggat hindi nagiging marahas. Huminto si Cecilia upang pakinggan ang koro at napansin niyang may isang madreng nakatitig sa kanya. Hinila siya ni Isabel papunta sa kanyang bagong silid habang ipinapaliwanag ang schedule. Nang sabi niyang ikinararangal niyang maglingkod, tinawag siya ni Isabel na sweet bilang insulto at binalawaan siyang mahirap manirahan sa lugar na ito. Kalaunan, habang nasa banyo si Cecilia, biglang lumipat si Gwen. Nag-usap sila at ibinahagi ni Cecilia na nagsasara ang dati niyang parokya dahil sa kakulangan ng dumadalaw. Pagkatapos, siya'y irinikomenda siya ni Father Tedeschi na ayon kay Gwen ay mahusay maghanap ng mga tumatakas. Sa gabi, ginanap ang isang espesyal na misa kung saan manunumpa na ang mga baguhang madre. Naglakad ang mga dalaga sa pasilyo na may hawak na kandila at sa wakas ay nakilala ni Cecilia si Father Tedeschi. Pinangunahan ni Cardinal Franco ang misa at kinausap ang bawat baguhan. Isinalin ni Tedeschi ang kanyang mga salita kay Cecilia bago niya matanggap ang rosaryo. Masayang manumpa si Cecilia,
ngunit nag-alinlangan sandali bago halikan ang sinsing ni Franco. Pagkatapos, nagkaroon ng salusalo para ipagdimang ang mga bagong madre. Nakipag-usap si Cecilia kay Tedeschi na umamin na dati siyang mahilig sa science, ngunit kalaunan ay ipinakita raw ng Diyos ang kanyang landas. Sa kapalit, ikinuwento ni Cecilia na noong siya'y 12 taong gulang, naglaro siya sa nagyeyelong ilog. Nabiyak ang yelo at nahulog siya sa sobrang lamig na tubig. Nailigtas siya ng mga paramedic pagkatapos tumigil ang kanyang puso ng halos 7 minuto. Naniniwala siyang iniligtas siya ng Diyos para sa isang dahilan at nais niyang malaman kung ano iyon. Nang magpunta siya sa banyo, nakarinig siya ng kakaibang tagiyak. Sinundan niya ang tunog hanggang sa kapilya at nakita ang isang babaeng nagdarasal sa sahig sa likod ng altar. Lumapit si Cecilia upang tingnan siya at laking gulat niya nang makita ang mukha ng babae na natatakpan ng pulang maskara. Bigla siyang nabigla sa isang presensya, ngunit si Mother Superior lamang iyon na nagsabing ang babae ay isang madreng lubos na nagdarasal. Kinuha ng Mother Superior ang isang pako mula sa kahon at isiniwalat na ito'y galing sa daliri ng paa ni Jesus, saka ito inilagay sa kamay ni Cecilia. Habang ikinukwento ang pagdurusa ni Jesus, nahilo si Cecilia at nawalan ng malay. Kinabukasan, nagkumpisal siya at sinisi ang kanyang pagkahimatay sa sobrang alak. Humingi siya ng paumanhin sa kahihiyan na nagawa niya sa harap ng Mother Superior at nangakong magbabago. Hindi nagsalita ang pari sa kumpisalan. Tiningnan lamang siya bago maglaho sa dilim. Habang nagtataka si Cecilia, biglang may 2 kamay na lumabas sa pader at hinila siya. Isang takot na Cecilia ang ibinigsak sa isang kama, sa isang kakaibang silid, at lumitaw ang 5 madreng may pulang maskara. Hinawakan ng kanyang mukha at sinaksak siya ng isang madreng may patalim, ngulit bigla siyang nagising. Paglingon niya, nakita niyang si Francesca ang nakatayo sa pintuan. Binuksan ni Cecilia ang ilaw at nawala ang babae. Kinaumagahan, kinausap ng Mother Superior ang mga batang madre tungkol sa kanilang mga bagong tungkulin. Patuloy na kinakausap ni Gwen si Cecilia hanggang sa mapagalitan siya. Ipinakita ni Isabel ang mga gawain sa kumbento, pag-aalaga sa may masakit, paglalaba at pagkatay ng mga manok para sa hapunan. Habang lumilipas sa mga araw, naging malapit sina Gwen at Cecilia at nagsasaya kahit nasasaksihan nila ang pagkamatay ng maraming matatandang madre. Isang araw, napansin ni Isabel na nakatitig mula sa malayo, ngulit biglang nawala ito. Gabi iyon nang nagising si Cecilia at nakita si Francesca na ginugupitan ng kanyang buhok. Tinawag siyang pinagpala at sinabing mahal siya ng lahat. Dinala ni Cecilia si Francesca sa infirmary at pinatulog ito. Hindi namamalayang tinatawag na siyang Santa Cecilia. Napansin niyang may mga peklat hugis krus sa paa ni Francesca. Kinabukasan, ikinuwento niya kay Gwen ang lahat at inamin na hindi ito ang inaasahan niyang lugar. Ngunit sinabi ni Gwen na mas mabuti raw ito kaysa sa dati niyang pinanggalingan. May isang batang lalaki roon na palaging sinasaktan si Gwen, kaya gumanti siya. Bilang parusa, ipinadala siya sa isang support group na pinapamunuan ng mga madre. Sila ang nagbigay inspirasyon sa kanya na maging madre. Biglang nagsuka si Cecilia at pinatingnan kay Dr. Gallo. Habang naghihintay ng resulta, nakakita siyang maskara sa labas ng bintana. Ngumit na bigla siya nang bumangga ang isang uwak sa salamin. Pagkatapos, dinala siya sa opisina kung saan naroon sina Mother Superior, Franco, Tedeschi at Gallo. Galit na galit si Franco at tinanong kung may nakarelasyon ba siyang lalaki. Mariing itinanggi ni Cecilia. Kinumpirma ni Gallo na buo pa siya nung dumating sa kumbento. Sinabi rin ng Mother Superior na wala silang bisita makaikailan bago itago ang pulang file ni Cecilia. Pagkatapos, isinalin siya sa ultrasound at doon nila nalaman na buntis siya. Ipinahayag ni Franco na ang bata ay isinilang ng walang kasalanan at isang himala. Ngunit si Cecilia ay nanatiling nakatitig sa screen sa matinding takot. Tinanong niya si Tedeschi kung bakit siya ang napili. Sinabi nito na maaaring iyon ang dahilan kung bakit siya nailigtas noong bata pa siya. Binigyan ng espesyal na kasuotan at dinala sa kapilya upang purihin ng lahat. Makalipas ang 5 buwan, nagsimula siyang makaranas ng matinding simptomas. Umubos siya ng dugo at nalaglag ang isa niyang ngipin. Sa almusal, lahat ay tumayo bilang paggalang, maliban kay Gwen. Pinagbawalan siyang magtrabaho at sinabihang magpahinga para sa sanggol. Habang naliligo si Cecilia, biglang tinulak siya ni Isabel sa ilalim ng tubig para lunudin.
Matapos ang pakikipagbuno, nakaligtas siya. Dumating ang ibang madre at hinila si Isabel palayo, habang sumisigaw itong dapat daw siya ang napili. Ipinaliwanag ni Tedeschi na matagal nang may sakit sa pag-iisip si Isabel. Ngunit kinabahan si Cecilia at humiling na dalhin siya sa isang tunay na ospital. Tinanggihan ito. Dapat siyang manatili hanggang sa ipanganak ang tagapagligtas. Isang madre ang nahulog sa bubong, si Isabel, at namatay. Sa libing, sinabi ni Gwen na hindi niya pinagkakatiwalaan ang lugar na ito, pati na ang nasa sinapupunan ni Cecilia. Nang sigawan niya ang mga nakatataas, kinaladkarad siya palabas. Kinagabihan, napansin ni Cecilia ang isang nakatagong teksto sa likod ng isang larawan tungkol sa Satanas na nagkakanuwing ang anghel ng liwanag. Hinahanap niya si Gwen at wala ito. Binuksan niya ang kanyang file at nakita ang resulta ng DNA. Narinig niya ang sigaw ni Gwen at sa pagsilip, nakita niyang pinuputol ng mga madreng may maskara ang dila ni Gwen. Sinubukan niyang tumakas, ngunit sinabi ni Francesca na hindi na siya makakaalis. Kinaumagahan, nagkunwari siyang dumudugo para makalabas, ngunit nabunyag ang katotohanan. Pinarusahan siya at ipinaliwanag ni Tedeschi ang kanilang plano gamit ang DNA ni Jesus para buhayin muli ang Mesiyas. Ipinakita niya ang lahat ng bigong eksperimento at sinabing si Cecilia ang perpektong sisidlan. Habang namalapit ang pangaganak, nadyawa ni Cecilia na patayin ang Mother Superior at Cardinal Franco. Sinunog niya ang laboratorio at sa huli, sinaksak si Tedeschi sa banal na pako. Nakalakas siya sa mga lagusan at doon nanganak. Ngunit sa huli, natakot siya sa sarili niyang anak dahil sa mga tunog na parang hayop. Sa matinding takot, pinatay niya ang sanggol gamit ang isang malaking bato. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang movie recaps for today, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell.